Normally, I wouldn't do this. But, yeah, we got some requests from our friends, readers, viewers, and from everyone. Magandang gabi ho. Ako ho, si Jam Anchet ngayong gabi o kung namang umaga sa inyo o hindi umaga o gabi o hapon. Mag-unbox ho tayo at mag-hands-on ng pinakabagong smartphone ho ni Vivo. Ito ho ang Vivo V5 Lite. Ito ho ang hindi pinakamagandang smartphone ng Vivo, pero para sa presyo niya, which is 9,990 ba eh, maganda na kanyang specification. Gawa ng meron ring 16 megapixel front camera, tapos sa likod ni Ray meron lang itong 13 megapixel na rear camera. So totoo lang, mas maganda pa yung front camera niya kasi ring selfie, itong smartphone na ito ay para pang selfie. Bukod doon, meron pa ho itong selfie soft light. So ibig sabihin noon, yung selfie soft light, sa unahan meron tayong flash para kahit mag-dilim eh, dikit maliwanag pag nagsiselfie. Bukod doon, meron ho tayo ditong 5.5 inch na HD display. So alam niyo na, hindi naman ganun kaganda ang HD display, pero at least meron tayong HD display sa smartphone na to, not below HD. Kaya okay na rin yan, pagbibigyan natin Kasi meron rin tayong 3 gigs ng RAM, 32 gigs din na internal storage, at syempre meron tong micro SD card slot. So ano pa bang inaantay natin? Nasabi ko na ho sa inyo, hardware, i-unbox na natin at alamin ko na meron sa loob ni ring Vivo V5 Lite. Rin na ho mga kaibigan, ang Vivo V5 Lite, ang pinakabagong selfie smartphone ni Vivo. Kaya nga lang, hindi rin ang pinakamaganda nila kasi meron pa tayong tinatawag na Vivo V5 na mas maganda yung specifications, at syempre meron pa tayong Vivo V5 Plus na sobrang ganda yung specifications. Hindi sobra, pero yun ay maganda na. Gawa ng yun ay tumatakbo lang sa Snapdragon 625 processor, samantalang ito ay MP6750 at saka meron lang rin 3 gigs na RAM. So, yun lang naman. Pero meron pa rin naman 32 gigs na storage. So, okay na din. Pagbigyan mo na. Saka meron mga LTE, diba? Yun. So, ayun. Buksan na natin ring Vivo V5 Lite. Ayan. Sabi nga din perfect selfie. Diba? Kaganda. Camera and music, Vivo. Hindi ko pa rin gets kung bakit camera and music. Pero i-unbox na natin. Yan. So, actually, itong Vivo V5 Lite na to, nabuksan ko na rin. Yun nga lang, hindi ko pa masyado na-install na applications at wala pa gaanong karaming shots na nakukuha ko at gawa na tayo maraming ginagawa. Kaya bago natin ito, bukas na. Yan, bukas na. Yan, tanggalin muna natin to. Yan. Tanggalin nito, makikita natin, meron tayo dining karton na nagkakahalaga ng walang halaga. Pero meron tong laman na jelly case at saka meron ring mga papel, mga manual yung kailangan yan. Saka sa likod noon, meron naman tayo dining pin na itutusok natin para makuha natin SIM card slot. Kaya iring Vivo V5 Lite, iring mic hybrid na SIM card slot. So ibig sabihin noon, pwede kang maglagay doon ng dalawang SIM card o kaya isang SIM card saka isang micro SD card. Kaya nga lang medyo hassle yun. Pero yun parang normal na sa mga smartphone ngayon yung ganon, yung dalawa yung option. Pwede ka mamimili ka nga lang kung micro SD o kaya SIM card. Pero yun. So kung pabili na kayo doon, wala na problema yun. Alam nyo na sa simula pa lang pagbili nyo. Tapos, ang laman pa ho, meron pa ho tining earphones na napaka-normal. 3.5mm audio jack, talo pang iPhone 7. Ang iPhone 7 wala, yak, kadiri. Ito mura. Tapos meron pang 3.5. Tapos meron din tayong micro USB cable na ang bidisyon na gagamitin nyo naman yan. Tapos meron po tayo dining charger. Ayan. Ang charger na ay merong output na walang nakalagay. Ay hindi, meron pala. Ang sabi din ay 1,000 mAh. Ayan, nagre-reflect kung napapansin nyo. Yun ay 1,000 mAh. Pag yun ay kinonvert, yun ay 1 ampere. Ibig sabihin nun, basta yun yung kanyang output, kaya ginangingil ampa. Yan, so itago muna natin itong box para mabuksan na natin itong Vivo V5 Lite at malaman kung bakit tayo nagbabatanggenyo at bakit ito ang pinili ko para magbatanggenyo review. So rin na ho mga kaibigan ang Vivo V5 Lite. Unahin ko muna, sabihin ko meron ho tayo din ng 5.5 inch
HD display, hindi Full HD kundi HD o 1280 by 720. Meron tayo din yung front camera, meron din tayo selfie flash dyan, mamaya papakita ko sa inyo. Pareho ang kanyang lock screen sa unahan, meron din ho tayong menu button, home button at back button, at hindi katulad ng Vivo V5 Plus, meron yung fingerprint sensor. Ito ho ay walang fingerprint sensor. Kaya nga lang nakakairita kasi syempre mga smartphone ngayon karamihan sa kanila meron ng fingerprint scanner. Pero yung Vivo V5 Lite ay wala pa din. Din ho sa tabihan meron ho tayo dito sa volume, kasama sa ilalim na yung power button. Sa likod ito ho ang likod niya. Mukha nga lang ang bakal pero sa totoo lang irihoy plastic. Pero ang maganda din ay matikas parang matibay. Pagkaganda ng nung quality nung Vivo V5 yung kanyang matikas. Kahit katok-katokin mo hindi para ramdam mo hindi kagad masisira. Kasi meron din rin camera. Sa totoo lang mas maganda yung front camera ni Ray kaysa di sa rear camera. Pero okay na yun. Gawa na pagbibigyan. Gawa na ito talaga ay selfie smartphone katulad na sinabi ko kanina. Kasi meron tayong linya din para sa antena. At kamukha ng iPhone. Sa totoo lang pag na sinasabi ng iba. Which is tunay naman yung sinasabi nila. Dini naman, ereho ang SIM card tray. Yung sinasabi ko kanina hybrid, tutusukin nyo ng pin na kasama din sa Vivo V5 Lite to sa box. Ilalim, meron ho tayo din ng speaker grill. Ang 3.5mm audio jack na wala pa rin ang iPhone. Aba, wala ang iPhone. Wala po sana magkameron ulit. Tapos ereho ang micro USB port. Hindi ho USB Type-C, ereho yung micro USB. At wala ho tayo din ng fast charging. Pero okay na yun, bibigyan na. Kasi mura lang naman Tapos ito ho, meron tayong parang chrome na design na pagkaganda tignan. Nagmumukhang bakal. Pero sa totoo lang, ulitin ko, hindi ho bakal ang Vivo V5 Lite. Pero maganda na ho, kapag bibigyan. At maganda naman yung quality, sinasabi ko sa inyo. At solid naman pag hinahawakan. Pero plastic. Hindi ho, ang software niya ay Fantash OS ang tawag nila. Tumatakbo ho sa Android 6.0 Marshmallow. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ereho ang dahilan kung bakit tayo nagtagalog o nagbatanggan yung review din sa Vivo V5 Lite. Ay paano ga naman? Ang nakasulat din offline na mode, personal na hotspot. Pagkabukas ko sinabi mabuhay, huwag abalahin, tunog, mga wallpaper at font, seguridad. Aba, ay china-challenge yung pagtagalog natin din Diga? Ayan. So, ereho ang kanyang software. Makikita nyo, kalendaryo, item, telepono, mensahe. Kung kayo naloloko din sa language na ginagamit, wala namang problema at meron namang English din Kung wala ang nakakatuwa, iba, pagkabukas kayo, sinabi natin di mabuhay. Diba, sabi ko, bihira ang mga cellphone na garne. Even ang Cherry Mobile, walang mga Tagalog yung language tsaka my phone. My phone yata, hindi, wala lang ko. Kung meron man, hindi katulad sa Vivo V5 Lite na halos lahat yung Tagalog, mga tool. Kaya nga lang, ang nakakaloko ang Tagalog na rin. Ito mo, pagbuksan natin na rin. Mga contact, mga tool, calculator, mga tala. Aba, sino ka naman gumagamit ng salitang mga tala? Dikit wala na. Si Jose Rizal pa yata nung mga huling ginagamit yan. Ngayon tayo Taglish ang karamihan. Pero bihira na gumamit ng tala. O, sabihin sa comments kung hindi kayo naniniwala. Okay lang. Review ko to, wala kayong pakialam. Diba? Yan, so, gamitin natin yung camera kasi yung camera na ito yung pinaka main feature. So, sa likod, pwede naman tayo gumamit ng HDR. So, mag-shot tayo na isa. Yan. HDR, meron ko tayo mga settings dito na hindi ko gets ko na yung dalawa kasi yung naka-Vietnam yung yung language ng dalawa yata. Vietnam ba yun? Ako naman. Ayan, Chuyen at Anto. Tapos meron tayo professional mode, PowerPoint mode, o gabi. Kasi nga, Tagalog ho ang ating cellphone. Hindi ho ito English ang language niya. Tagalog ho ang ginamit natin. Kaya nakasulat din Yun nga lang, ang face beauty hindi Tagalog. Yun face beauty pa din. Pero ang picture ay litrato. Ang video ay video. Dapat yung video, B-I-D-Y. Panorama is ganito. Kaso nga lang may bag yata yung mga language. Pakigalaw ang telepono ng mabagal bago kumuha. Ering manluloko ka din sasabog ang utak mo sa pagkalalim ng Tagalog din sa Vivo V5 Lite. So yan, ako yung kumuha ng ilang front camera shots. Yan, makikita nyo naman. Yan ho mukha ko. Pwede tayo mag-HDR sa unahan. Pwede rin tayo maglagay ng flash. Ilaw ng fill, ang flash. Lagyan natin. Ang mga luloko, yun ang flash. Nakikita nyo, di ka tumihilaw. Mag-take tayo. Yan, diga. Yan, so tingnan natin ating front camera nakuha.
Makikita nyo naman, maganda ang kinuha nating front camera. Bukod sa maliwanag naman din sa ating pinagkukunan, medyo wash out nga lang yung kulay. Pero makikita nyo na medyo kuha na yung mga detalye ng bawat hibla ng buhok ko. Nakita-kita nyo naman, di ba, kapal ng kilay ko. Ayan. Yun nga lang, hindi maganda yung kulay. Tsaka din sa parting medyo nag-blurred. Hindi ko alam kung bakit. Pero, pakita ko kayo ng iba kong mga litratong kinuha din gamit ang Vivo V5 Lite. So, yan. Meron ko tayo din gumamit tayo ng may flash. Makikita nyo naman medyo malabo. Pero, ano ho yan? Dito sa parang medyo, hindi naman sobrang dilim na lugar. Pero, tama lang. Pero, pagbibigyan mo na para sa flash niya. Yan. So, yan. Medyo may mga konting lumalabas na kung ano artifacts. Yan, medyo hindi ganong ka-sharp yung kuha natin. So, yan, meron pa tayo dito na hindi, malabo ito. Yan, meron pa ho tayong selfie din. Ito ho, maganda naman ang kuha minsan. Yun nga lang, yan medyo okay na sa totoo lang, maganda ang kuha din maganda ang ilaw, maganda ang babae. Maganda naman yung kulay, tsaka yung pagkakakuha. Medyo sharp naman yung dating, matulis, kumbaga. Yan. So, ito, group shot ang gamit na rear camera. Sa totoo lang, maganda naman po ang kulay na kinalabasan. And tama lang naman. Pero medyo nag-aano nga lang yung mga ilaw. Kita nyo naman, yung mga puti doon sa likod, parang sumasabog. Pero, yun nga, ito kuha natin kanina. Ayan. So, medyo overexpose yung ating, ang ating kuha. Pero, okay na, ang pagbibigyan na. Diga. Kasi reho, kuha rin na rear camera kanila lang, pagbiglaan, yan, hindi ganong kalinaw. So, yun lang naman ang masasabi ko din sa Vivo V5 Lite. Wala naman tayo masyado masasabi. Gawa ng cellphone na ito ay hindi pa natin nare-review. Wala pa nakaka-install masyado kahit binuksan ko na kanina. Diga? So, yan ho, mga kaibigan, ito ho ang Vivo V5 Lite. Kung nagustuhan niyo ho ang Batanggenyo review ng Vivo V5 Lite, mag-comment po kayo sa ilalim. Sabihin nyo, damihan nyo pa mga Kuya Jam o kung sino man ho ang nagre-review. Mag-review pa po kayo ng Batanggenyo at nakakatawa kayo. Aba, ito natawa kayo, edi maganda. Kung hindi, edi wag na ulitin. Buwan request lang So, kung gusto niyo ho magbigay ng thumbs up, mag-comment, sabihin at mag-subscribe ho din sa Jam Online YouTube channel. Pag maraming may gusto, tayo gagawa uli ng mga bagong videos na tulad ito. Ako ho uli si Jam Ancheta at maraming salamat ho sa panonood ng Batanggenyo review ng Vivo V5 Lite.